Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. What's up class at mga besh? It's Teacher Ivy again. At ready na ba kayo? Today, let's dive into the epic story ng ASEAN. Ito ang ating quick recap para sa topic today. Paano nabuo ang ASEAN sa gitna ng global shifts at regional dynamics? Sino-sino ang mga original members at paano sila nagsanib puwersa para itaguyod ang peace, stability, at economic growth sa Asia. So, grab your notebooks, hit that subscribe button, at let's level up our history game. Ready na? Let's go! Let's start at ihanda ang mga utak. Dahil tayo ay may 3 goals today. Una, mag-review ng mga key concepts na tatalakayin natin. Huwag maging distracted, tandaan ang details. Goal number 2, mag-connect ng historical insights sa kasalukuyang global at regional issues. I-level up ang critical thinking natin. At ang goal number 3, mag-interact at mag-share ng insights. So comment lang kayo at magtanong para sa lalong mas maging engaging ang discussion natin. So focus na tayo. Ito ang goals natin today. Mga kasanayan. Natatalakay ang layunin, kasaysayan, estruktura, at ilang tagumpay ng ASEAN. Natatalakay ang kasaysayan ng pagkakabuo, pagkakatatag, at kasapian ng ASEAN mula sa global at regional na perspektibo. Nasusuri ang mga layunin ng pagkakatatag ng ASEAN ayon sa kasalukuyang kalagayan nito. It's review time! Kaya naman, i-level up mo na yan. Handa na ba kayong i-recap at i-level up ang ating historical journey? Tara na! At simulan na natin ang quick rundown. Formation and foundations. Balikan natin kung paano nabuo ang ASEAN at kung bakit ito mahalaga sa global at regional na perspektibo. Global angle. Paano nakakaapekto ang global events at ideologies sa pagkakatatag ng ASEAN. Regional vibes. Ano kaya ang mga unique na challenges at triumphs ng bawat bansa na naging dahilan ng kanilang pagsasama? So, let's break down these key points and connect them sa mga modern trends and challenges. So tara na, game on, and let's do this! Narito ang mga hamon sa Timog Silangang Asya. Sa tulong ng ating graphic organizer, isusulat ninyo ang mga hamong kinaharap ng rehiyon ng Timog Silangang Asya sa aspektong pangkabuhayan, politikal, at panlipunan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito. Handa na ba kayong i-flex ang brain power ninyo? Today, it's challenge mode as we dive into our ASEAN review. So, game na bash! Simulan na natin to. It's time for our Suri Simbolo activity. Ang ating objective, i-explore at i-break down ang mga simbolo na related sa ating topic.
Bawat simbolo, may hidden meaning na pwedeng mag-reveal ng deeper insights sa history at culture ng ating pinag-aaralan. So, how to play? Pipili kayo ng isang simbolo, i-analyze at i-share ang insights sa mga kaklase. Pwede ito sa group discussion or solo presentation. Bawat simbolo dito ay may kwento at may power na mag-level up ng ating pangunawa sa kasaysayan. Kaya naman, it's time to flex those critical thinking muscles, besh. Simulan na natin? Ang guro ay magpapakita ng isang larawan. Itatanong niya sa mag-aaral ang isinasaad ng larawan at ang kaugnayan nito sa talakaying aralin. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Dahil we're about to decode, analyze, at i-level up ang ating knowledge like never before. Let's go! Pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Noong Agosto 8, 1967, sa ilalim ng Deklarasyon ng Bangkok, nagsanib puwersa ang 5 bansa: Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand. Bakit nga ba ginawa to? Dahil nais ng mga bansang ito na magkaroon ng mas matatag na political at economic cooperation sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng mga global challenges noong Cold War era. Isa itong hakbang para sa kapayapaan, stability, at mutual growth sa rehiyon. So, tara na besh, let's explore deeper and see how this historic move continues to shape Southeast Asia today. Ready? Mga layunin ng ASEAN. Pangkalahatang layunin: pag-unlad ng ekonomiya at kaunlarang panlipunan. Pagsulong ng kultura sa mga bansang kasapi. At pagpapalaganap ng kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Narito ang mga layunin ng ASEAN. Kapayapaan at katatagan. Panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa Timog Silangang Asya. So, ASEAN is like our ultimate squad in Southeast Asia. Ito ang nagpo-promote ng peace at stability. Ano nga bang goal nila? Siyempre, ang kapayapaan at katatagan. Gusto nilang panatilihin ang chill vibe sa rehiyon at iwasan ang mga gulo at conflict, at siguraduhin safe na safe ang lahat ng member countries. Pagtutulungang panrehiyon. Palakasin ang kooperasyon sa politika, ekonomiya, seguridad, at kultura. So ito yung tinatawag nating regional unity. Pinopromote ng ASEAN ang mutual respect at cooperation para i-level up ang economic growth, cultural exchange, at sustainable development. In short, ASEAN is all about working together para magkaroon ng lasting peace and unity at ensuring na lahat tayo ay thriving at ready to face the global challenges. So, peace, love, and teamwork. That's the ASEAN way. Sonang malaya sa sandatang nuklear. Panatilihin ang rehiyon na malaya
sa sandatang mapangwasak. So imagine if your group chat or squad never had any toxic drama or harmful memes. Everything's chill and safe, diba? Ganon ang ASEAN goal. To keep Southeast Asia a safe zone where no one brings in nuclear weapons or any destructive arms. It's all about protecting our people and environment so that we can have peaceful without any nuclear stress. So peace out! Nuclear no-go! Mapayapang pakikipamuhay sa mundo. Matiyak na nabubuhay ng mapayapa ang mga mamamayan ng ASEAN kasama ang ibang bansa. So basically, it's about living in peace and harmony. Walang drama, chill lang, and we have respect for everyone's space. Think of it like our community that's all about keeping the energy positive and avoiding any unnecessary thing. We're talking about living together with mad respect, understanding our differences, and making sure everyone's got that cool, drama-free zone. So, that's the Gen Z way to live, right? Matatag at maunlad na ekonomiya. Pagbuo ng isang matatag na pamilihan at pundasyon ng produksyon upang mapadali ang kalakalan at pamumuhunan. Ibig sabihin, stable ang financial system, mataas ang ating GDP or Gross Domestic Product, mababa din ang unemployment rate o mga walang trabaho, at accessible ang quality education at healthcare para sa lahat. Sa ganitong setup, lahat tayo ay may chance umasenso at mag-enjoy ng high quality na pamumuhay. Kaya, let's aim for this kind of economic glow-up para lahat tayo ay winning. Pagbawas ng kahirapan. Isulong ang pagtutulungan para sa pag-unlad ng mga bansang kasapi. Ang ASEAN ay naglalayong bawasan ang kahirapan sa rehiyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kasaping bansa upang mapalago ang ekonomiya at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat isa. Sa pamamagitan ng mga inisyatiba at programa, tinutulungan ng ASEAN ang bawat bansa na umasenso at mabigyan ng mas magandang oportunidad ang kanilang mga mamamayan. Pagtataguyod ng demokrasya at karapatang pantao. Palakasin ang mabuting pamamahala at proteksyon sa karapatang pantao. Ang ASEAN ay all about promoting democracy at human rights sa Southeast Asia. Nasa kanilang charter ang respeto at proteksyon ng human rights at iba pang fundamental freedoms. Pati na rin ang principles of democracy, rule of law, and good governance. Naglabas din sila ng ASEAN Human Rights Declaration para i-reaffirm ang commitment na to. So, basically, they're working together para masigurado na lahat ng member countries ay sumusunod sa mga values na to, aiming for a region na mas inclusive at fair para sa lahat. Pagtugon sa mga banta sa seguridad. Lalabanan ang terorismo, krimen, at iba pang banta sa kapayapaan. So, para harapin ang mga security threats, ang ASEAN ay nagle-level up din sa cybersecurity. Nag-set up sila ng ASEAN CERT para mag-share ng info tungkol sa cyber threats at attacks among member countries. Bukod dito,
Nagpo-focus din sila sa pagprotekta ng critical information infrastructure at pagbuo ng Regional Emergency Response Framework para maging handa sa mga cyber crisis. So basically, nagtutulungan ang ASEAN countries para maging mas secure at safe ang digital space natin. Sustainable Development. Panatilihin ang likas na yaman, pangalagaan ng kultura, at tiyakin ang mataas na kalidad ng buhay. Siyempre, ang ASEAN ay committed din sa sustainable development para masiguro na ang pag-unlad ng rehiyon ay eco-friendly at inclusive. Marami silang priorities gaya ng poverty eradication, infrastructure, and connectivity. So basically, nagtutulungan ang ASEAN countries para ma-achieve ang sustainable at inclusive growth sa buong rehiyon. Pag-unlad ng yamang tao, pagpapabuti ng edukasyon, agham at teknolohiya para sa kapakinabangan ng mamamayan. Gusto nilang masiguro na ang bawat isa ay may chance mag-grow at mag-contribute sa ekonomiya. Sa ganitong paraan, ang mga bansa ay magiging competitive at sustainable ang development. Pantay na pagkakataon. Isulong ang katarungang panlipunan at kaunlaran para sa lahat. Sa pamamagitan ng ASEAN Human Rights Declaration, pinapalakas nila ang prinsipyo ng pantay na karapatan para sa lahat. Walang diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon, kasarian, o iba pang kadahilanan. Gusto nilang masiguro na bawat isa ay may equal na access sa mga oportunidad at resources para sa mas inclusive na pag-unlad. Laban sa ipinagbabawal na gamot. Magtulungan para sa isang ligtas at drug-free na ASEAN. Kasama sa plano ang pagpapalakas ng ordinasyon sa pagitan ng mga ahensya, sektor, at mga kasosyo sa pag-unlad. Layunin nilang protektahan ng komunidad laban sa mga banta ng ipinagbabawal na gamot at tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa buong rehiyon. Pagkakaisa ng ASEAN. Hikayatin ang lahat ng sektor ng lipunan na lumahok sa ASEAN. Sa pamamagitan ng kooperasyon, tinutulungan nila ang bawat bansa na mag-level up at mag-grow together. Kaya, ang ASEAN ay parang squad na nagtutulungan para sa mas magandang future ng lahat. Pagpapalaganap ng ASEAN identity. Pagtibayin ang pagkakakilanlan ng ASEAN sa pamamagitan ng kultura at pamana. Pinapalakas nila ang awareness at pagkakaisa sa mga mamamayan gamit ang digital platforms at pagpapahalaga sa shared values tulad ng kasaysayan, kultura at tradisyon. Layunin nilang magkaroon ng isang malalim na koneksyon at sense of belonging ang bawat isa sa rehiyon. Aktibong pakikipag-ugnayan sa mundo. Palakasin ang relasyon ng ASEAN sa ibang bansa para sa isang bukas at malinaw na rehiyon. Bilang isang pangunahing lakas sa rehiyon, pinapalakas nila ang kanilang papel sa pandaigdigang usapin at nagsusulong ng mga kasunduan sa kalakalan, seguridad at iba pang aspeto. Layunin din nilang mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mamamayan at mapalakas ang kanilang impluwensya sa global na komunidad. Let's G! Hands-on muna tayo. It's time to apply what we've learned. Kaya naman, ito ay gagawin natin ng aktwal na pagsubok. Ready na?
Balita ngayon, suri natin. Para maging mapanuri at mulat sa mga nangyayari sa ating paligid, tara na at magsagawa ng suring balita. Tukuyin ang mahalagang detalye, suriin ang mensahe, at alamin ang epekto nito sa ating lipunan. Batay sa mga natalakay na layunin ng ASEAN, ang klase ay mahahati sa 5 pangkat. Suriin ang mga naitalagang balita ng bawat pangkat alinsunod sa layunin ng ASEAN. Una, tungkol saan ang balita. Ikalawa, paano nasasalamin ng mga balitang ito ang mga layunin ng ASEAN? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutin at suriin ang mga balitang ito. Sabay-sabay nating i-practice ang ating natutunan para mas lalong tumibay ang ating kaalaman. Tara, gawin natin to ng sama-sama. Hands-on para mas mahasa ang ating skill. Let's G! Fact of bluff. Tuklasin natin ang katotohanan. Maghanda na dahil susubukin natin ang inyong talas sa pagsuri ng impormasyon. Fact ba yan? Or bluff lang? Number 1. Ang pangunahing layunin ng ASEAN ay mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Fact o bluff? Ang tamang sagot ay fact. Layunin ng ASEAN na gawing sentro ng paggawa ng sandatang nuklear ang rehiyon. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay bluff. Isa sa mga layunin ng ASEAN ay palakasin ang kooperasyon sa politika, ekonomiya, at kultura ng mga bansang kasapi. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Hindi kasama sa layunin ng ASEAN ang pagpapabuti ng edukasyon at agham sa rehiyon. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay bluff. Nais ng ASEAN na tiyakin na ang mga bansang kasapi nito ay malayang makipagkalakalan at mamuhunan sa isa't isa. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Layunin ng ASEAN na hikayatin ang diskriminasyon sa pagitan ng mga kasaping bansa. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay bluff. Ang ASEAN ay naglalayong bawasan ang antas ng kahirapan sa mga kasaping bansa sa pamamagitan ng pagtutulungan. Is it a fact or bluff?
Ang tamang sagot ay fact. Hindi bahagi ng layunin ng ASEAN ang pagpapalaganap ng demokrasya at mabuting pamamahala. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay bluff. Isang layunin ng ASEAN ang panatilihin at protektahan ang likas na yaman at pamanang pangkultura ng rehiyon. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Nais ng ASEAN na palakasin ang ugnayan nito sa iba pang rehiyon sa mundo upang mapanatili ang masaklaw at bukas na kooperasyon. Is it a fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Ready ka na bang subukan ang iyong kaalaman? Let's G! Tingnan natin kung master mo na o kailangan pa ng konting practice. Check natin kung solid ka na dito. Oras na para subukan ang inyong natutunan. Sagutin ang pagsusulit ng maayos at ipakita ang best nyo. Sana ay marami kayong napulot na kaalaman. Good luck and thank you sa pakikinig!